Hello po, magandang umaga po sa inyo diyan, mga kapatid. Magandang hapon, magandang gabi, pagpalang araw. Ngayon ay narito na po ako upang magbahagi po ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ngunit bago po tayo magsimula roon, ay aawitan po muna natin ating Panginoon. At ang pag-awit na to ay hindi lang po nagmumula sa ating mga bibig o sa ating kaisipan, kundi dapat nagmumula po sa ating ikabuturan ng ating puso. Sambahin po natin siya sa espiritu at katotohanan. Kaya hinanyayan ko po muli ngayon na awitan po natin siya ng ating buong puso. Yes, Lord. Ako iyong natagpuan sa gitna ng aking kasawian. Ligtas sa kamatayan, inakay sa liwanag at iyong pagmamahal. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Daya ng iyong habag. Thank you, Jesus. Sa dilim at sa aking pagkabulan, yun sa iyong biyaya, sa lalim ng pag-ibig, umaawi. Yes, Lord. Ang buhay ko'y tanging sa'yo. Yes, Jesus. Tanging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo. Tanging sa'yo, Panginoon. Thank you, Father, Lord, sa hapag mo, Panginoon. Salamat po sa pag-ibig mo, walang hanggan. Walang ibang kaligtasan, sa'yo lubos ang kagalingan. Jesus, ako'y nabihan sa dakila mong pag-ibig, umaawi. Yes, Lord. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, yes Lord, laging sa'yo iaalay. Yes, Father God. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Lord, pagin po tayo, kapatid. Bigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay ka, iyong inihandang. Bigay lahat, Lord, walang alinlangan, dahil sa buhay ka,
ang tulong ay kalayaan ko sa pag-ibos sa buhay at Diyos sa pusta ang tulong ay kalayaan ko. Ay ko'y tanging sa'yo, yes Lord Jesus, tanging sa'yo. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo. Buhay ni galing sa amin. Pinagpus mo kami, Panginoon, mula sa ating kamatayan. Inilinis mo, Panginoon, ang aming mga kasalanan. Napakabuti mo, Ama. Napakabuti mo, Panginoon Jesus. Narapat ka na yung kasalamatan. Narapat ka lang po namin sa pangin, sa Espiritu ng Nararapat ka lang po namin pangalin. Pagkat simula, Lord, mula sa simula, bago ko nilang kumito, minahal mo. Thank you, Father. Thank you, Jesus Christ. Ibigay mo natin lahat sa iyo, Father. Buhay namin, ang puso namin, Lord, namin. Pagbukurang maraming po, Father, nasa ating buhay. Ibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Ibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay sa pag-ubos sa buhay at Diyos sa puso. Ang tulong ay kalayaan ko sa pag-ubos sa buhay Diyos sa puso. Ang tulong ay kalayaan ko. Buhay ko'y tanging sa'yo, tanging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, tanging sa'yo, Panginoon. Yes, Father. We love you, Father God. We love you, Jesus Christ. Holy Spirit, come right now, our beings. Manat ka sa bawat puso namin, Father. Holy Spirit, right now, come right now in our heart. Let your love and peace and joy be upon us, Lord. We worship you, Lord God. We worship you, Father. We worship you, Jesus Christ. We worship you, Holy Spirit, in a spirit and truth. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Ngayon po mga kapatid, dadago po tayo pa sa ating salita ng Lord. At bago po tayo magsimula mga kapatid, tayo po muna yung manalangin sa ating Panginoon. O Diyos naming Ama, na siya may likha ng langit at lupa at ang kataas-taasan. At ang iyong anak na siya sa Kristo
na iyong ibinigay para sa amin. Aming Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay at sa pagkikisan ng inyong banal na Espiritu Santo. O Diyos, naming Ama, narito na po kami, Panginoon, sa iyong harapan at nagpapakumbaba po, Panginoon. Binubuksan po namin, Panginoon, Lord God, ang aming mga puso at isipan sa araw na ito, Panginoon, Lord God. At inaalay po namin ang aming buhay, ang aming puso, ang aming isip, Panginoon. At pinapupurihan kita ka namin sa Spirit katotohanan. Lord, Father, humingi po kami, Panginoon, ng lubos na kapatawaran sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Sa lahat-lahat, Panginoon, simula pagkabata at hanggang sa kasalukuyan, Father God. At ganoon din po, Panginoon, ay pinapatawad din po namin, Father, yung mga tao nagkasala po sa amin, mga nakapagsalita po sa amin na hindi maganda at hindi nalulugod sa iyo, Panginoon. We forgive them, Panginoon ko, Lord God. Lord, linisin niyo po, Panginoon, ang aming mga puso at isipan, maging aming kaluluwa at espiritu ng iyong banal na dugo, Panginoon ko, Lord God. Lord, sa araw na ito, Panginoon, ay dalayan ko po lahat ng mga nakikinig at lahat ng mga naririto, Panginoon ko, Lord God. At sino man mga ito, Panginoon ko, Lord God. Idalayan ko po, Panginoon, na pagpalain niyo po sila, Lord God, ng spiritual blessing, Lord God. Mag-isa kanilang mga financial, Lord God, o sana po mang kailangan ka sa buhay, Lord God. Provide them, Lord God, ano man pangailangan sa kanilang buhay sa bawat araw, Lord God, Jesus Christ. Lord, naway sa ang mensaheng ibababa niyo sa aming Panginoon, Lord God, dalayan ko po na itanim niyo po sa ikituturan ng aming mga puso at isipan, Lord God, upang ito'y aming mai-share sa aming mga samahan o sino pa mang makasalamuha po namin sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kilala, kaibigan, sa aming mga kasama sa trabaho, Lord. At kung sino po, Panginoon po, mga makasaluha po namin, Lord, ikaw lang po, Panginoon, purihan sa araw nito. Ilagay mo lamang po ako, Panginoon, sa iyong likuran at ikaw magsalita para sa kanila. Use my mouth, Lord God. Gamitin mo ko, Panginoon, bilang instrumento mo sa mga tao na nais mo maligtas, tabutin, at pagkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Lord, we invited you right now, your presence, Lord God Jesus, and your Holy Spirit be upon us. Lord, samahan niyo po kami muli, Panginoon, sa araw nito. Ito pong aking samot dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen na amen. Yun po mga kapatid, ang magiging topic po natin ngayon ay ang pagsisisi. 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 Kung kayo po ngayon ay isang believers or Christian or unbelievers o hindi pa nakakilala sa Panginoon sa Kristo, naway dapat na po nating pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan sa ating buhay. Sapagkat malapit na po ang paghahari ng ating Panginoon. Malapit na po siyang bumalik sa mundong ito. Nung bumaba po ang ating Panginoong Jesucristo sa mundong ito, simula nang simula ng ministry niya sa edad na 30 years old, ang unang ipinahayag niya sa mga tao ay mag-repent. Repent, and the kingdom of God is near at you. Sabi po rito ng Panginoon sa Mark
Sa Mark chapter 1 verse 15, sinabi niya, dumating na ang takdang panahon. Malapit na maghari ang Diyos. Kaya magsisi na kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita. Tanong ko po ba, ano po ba ang pagsisisi? Ang pagsisisi, ito ba ay magsisisi lang tayo sa isang araw, tapos babalik na po tayo sa dati nating kinaugalian, kinagawian, o magsisisi lang po tayo ng 2 days, 1 week, 1 month, 1 year, then babalik po tayo sa ating kinabisnan, kinaugalian. Kung ano mga bagay na hindi nakakaluwat sa ating Panginoon or sa paggawa ng masasama. Ang tunay pong pagsisisi, ito po ay pagtalikod at pag-iwas sa kasalanan. Ang tunay po na pagsisisi ay dapat po hindi na po natin ginagawa or inuulit yung mga kasalanang ginagawa natin. Yun po ang tunay na pagsisisi. Kasi kung sasabihin po natin na nagsisisi na tayo sa ating mga ginawa o sinasabi natin sa mga tao, kaibigan natin o sino pa man na nagsisi, pero maya-maya mga ilang araw na ay bumalik na naman tayo sa ganong sitwasyon, sa paggawa ng masasama o sa kasalanan. Bakit po sinabi ng Panginoon Jesus? Bakit niya po pinag-uutos na dapat tayo magsisi? Ano po ba ang dahilan kung bakit niya ito sinabi? Ang totoo po kapatid, ang kasalanan po, ang paggawa natin ng kasalanan ay nagdudulot ito ng kaparusahan. At ang kasalanan ay nagdudulot ito ng kamatayan. Totoo po yan mga kapatid. Sinabi po ng ating Panginoon, sabi niya doon sa Genesis, na dahil sa sobrang katigasan ng ulo ng mga tao at mga puso nila, at dahil sa paggawa nila ng kasalanan at karumag-dumal sa Panginoon, ano po ang sabi ng Panginoon doon? Na nagsisi siya, nalilikha niya ng mga tao. Bakit? Kasi sobrang makasalanan na po ang tao. Sobra na po. Kaya sabi rin po sa Bible, sa may Ecclesiastes, na kung ano man yung nangyayari noon kapanahunan ng kasalukuyan nila Abraham, mula Adan at Eve hanggang kila Moises. Kung ano yung kasamaan na nangyayari ng mga panahon na yun, ay mauulit lang sa panahon natin ngayon. At totoo po isabi doon sa Bible na naulit at mas lalo pang lumalala ang kasamaan sa mundo natin. Marami na pong naging pasaway sa magulang, naging pasaway sa asawa, naging pasaway sa Diyos. Ultimo, nilalabanan nila ang Diyos. Hindi nila kinikilalang Diyos. Wala daw Diyos. Tingnan po. So dahil sabi ng Panginoon sa Romans 3:23 na ang kasalanan ay sabi sa basahin po natin sa may Romans 3:23. Romans 3:23. Sabi niya po rito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Diba? Lahat po tayo nagkasala, walang exempted. Kung sinasabi po ninyo na kayo ay exempted sa kasalanan,
Ibig sabihin po, ginagawa niyong sinungaling ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, lahat ng masasama sa pagdating ng paghuhukom, ang lahat ng hindi tumanggap sa Panginoon sa Kristo, ang lahat ng hindi nagsipagsisi sa kanyang mga kasalanan, at lahat ng mga hindi nanampalataya sa ating Panginoon sa Kristo, ay itatapon niya doon sa kamatayan. Yun ay tinatawag na ikalawang kamatayan natin. Tinatawag na lawang asupre. Itatapon po tayo doon kasama ni Satanas at ang kanyang alagad niya. So kung isipin po ninyo, papayag po ba kayo at tayo na mapabilang doon sa kamatayan na yun? Kung sinasabi po hindi totoo yan, kapatid, marami na pong nakaka-experience. Marami na pong nakakakita ng mga bagay nito. At marami nagpapatotoo sa buong mundo. Kapatid, kung sinasabi mong walang Diyos, sa ngayon maniwala ka na, kapatid. At kung hindi ka naniniwala ng Diyos, nasa peligro ang buhay mo. Kaya kapatid, kung gusto mo magkaroon ng kapayapaan sa buhay mo at kagalakan sa puso mo at kapanatagan ng kalooban mo, kapatid, ang solusyon lang po dyan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kung sasabihin po natin, kapatid, na bago tayo lumapit sa Panginoon, ay baguhin muna natin yung sarili natin ng sarili nating kalakasan o sarili nating katalinuhan. Kapatid, ang totoo po, wala pong sino mang tao na kayang baguhin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mismong sarili lamang. Wala po, kapatid. Mahirap po. Kahit anong gawin po natin na pagbabago na nagmumula sa ating sarili o sa ating sariling kalakasan o talino, kapatid, hindi po ninyo kakayanin. Kahit anong gawin po ninyo. So, ang tanging makakapagpabago lang po ng buhay ng tao ay ang ating Panginoong Jesucristo. Siya lang po ang bukod tangi na makakapagpabago ng buhay ng tao. So, paano po tayo, ano pong unang dapat nating gawin para magsisi? Unang-una, sabi po sa Bible, na kailangan po nating, kasi ganito po yun eh, ang ating Panginoon po, ating Panginoong Diyos, ang si Lord Jesus Christ, nandiyan lang po siya, naghihintay lang po na lumapit tayo. Alam po niya yung kahinaan natin. Kasi po si Lord Jesus Christ lang po ang tanging nag-iisang matuwid at banal at wala na pong iba. Kung lahat ng tao ay na-failed sa pamumuhay sa mundong ito, hindi na pagtagumpayan ang pagsubok, lalo ang kasamaan, lalo ang katuksuan sa mundong ito. Pero ang ating Panginoong Kristo, na bumaba siya rito, ay napagtagumpayan po niya. Ngayon po, nandun po siya ngayon sa kanyang Ama, sa kanyang luklukan na nakaupo. Ang sabi po ng Panginoong Kristo, babalik ako sa aking Ama at igagawa ko kayo ng bahay at mga silid. At kapag babalik ako diyan, ay kukunin ko na kayo. Mga kapatid, malapit na pong bumalik si Lord Jesus Christ dito sa mundong ito. Huwag niyo pong hayaan
na hindi kayo makuha o madala ni Lord Jesus Christ. Kung sinasabi pong ninyo na hindi mahal ng Diyos ang tao, nagkakamali po kayo. Simula't simula po, mahal na ng Diyos ang sanlibutan, ang sangkatauhan. Kaya nga po sinabi nga ni Panginoon Jesucristo na magsisi, na talikuran ang ating mga kasalanan. At ang sabi po niya doon sa may 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ito po, maliwanag po ito pagkakasabi ng ating Panginoon. Sabi po niya rito, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba at manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan. Maliwanag po rito, ang tinutukoy po itong bayang ito. Ito po yung mga tao, buong sanlibutan ang tinutukoy ng Panginoon. Niya nagtataglay ng aking karangalan at magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikuran kasamaan. So, ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon dito na kung sino man sa atin, sa mga tao, na nasa puso niya ay hinahanap niyang Lord, nasa puso niya ay tinatatalikuran niyang kasalanan at manalangin para sa Kanya at hanapin siya ng buong puso. Ano sabi po niya rito? Papakinggan ko sila mula sa langit. Ngayon, kapag once po tayo lumapit sa Panginoon, kasi ganito po yun eh. Gusto po tayo ng Lord ang magsisi sa ating mga nagawang kasalanan. Mula sa kasalukuyan hanggang sa ating mga minana hanggang sa kasalukuyan. So, gagawin po natin, siyempre, lalapit po tayo sa Kanya. Lalapit po tayo. Tayo po mismo lalapit. So, ibig sabihin yun, kapag lumapit po tayo sa Kanya, dapat meron nagpapakumbaba tayo. Isang ano po yun, isang bagay po yun na paglapit natin sa Panginoon ay pagpapakumbaba po natin sa Kanya. Pagkatapos nun, kausapin po natin siya. Manalangin sa atin. Hanapin ako. At sabi niya doon, pakikinggan. So, kapag once po ginawa po natin ito, tinalikuran natin ang ating kasalanan, nagpakumbaba tayo sa Kanya, hinanap natin siya, nalangin natin siya, tinawag natin siya, papakinggan po niya ngayon ang ating panalangin. So, ibig sabihin, simula nung makasalanan tayo, simula nung gumagawa tayo ng makasalanan, ay hindi po pala narinig ng Panginoon ang ating mga dalangin. Kasi, naging natural na po sa tao na tawagin lang ang Lord kapag may kailangan. Yun lang. Wala na. At kapag kung saan nagkakaroon tayo ng matinding problema, saka lang. Pero meron pong sinasabi ng Lord dito na sabi niya, nahanapin ako, magpakumbaba, talikuran ng kasalan ang kanilang kasamaan, pakikinggan ko sila. Kaya po maraming mga tao na ngayon na nagsasabi na hindi pinakikinggan ng kanilang mga panalangin kasi hindi nila tinatalikuran ang kanilang kasamaan. Diba? Yun pong gusto ng Panginoon eh. Talikuran natin ang ating kasalanan, ang ating kasamaan na ginagawa na siyang minana natin sa mga panahon, na mga naunang panahon sa ating mga ninuno. So pag mas po ginawa po natin ito, pakikinggan ko sila mula sa langit. Pagkatapos po nun,
patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli ko silang pasasaganain ang kanilang lupain. Napakabuti po ng Panginoon. Ano pa? Babantayan ko sila at pakikinggan ko ang mga panalangin inaalay nila rito. Ano pong ibig sabihin nun? Diba? Pag pinapatawad po tayo ng Panginoon, yung naranasan natin simula't simula na ang buhay natin ay peligro, yung buhay natin ay hindi masagana, puno-puno ng kamalasan, puno-puno ng kabiguan. Ngayon, pag ginawa po natin ito sa puso natin, at sabi ng Panginoon, patatawarin po tayo ng Panginoong Kristo, at muli ko silang pasasaganain ang kanilang lupain. So, ano man yung nangyari sa buhay natin, yung peligro natin, or although sa pamilya po natin, peligro, or gaya po sa pamilya natin, limbawa sa pamilya po natin, na sa loob ng pamilya natin ay puro na lamang awayan, bangayan, kumbaga, nakikita natin na puro kamalasan na nangyari sa pamilya natin. Puro kapahamakan, puro sakit karamdaman na nangyari sa buhay natin, sa mga pamilya natin. Pero kapag kasi po yung mga ganitong sitwasyon, kaya po tayo nagkakaroon ng matitinding pagsubok na kabiguan, o namang sakuna, o namang sakit karamdaman o kamalasan sa buhay. Kasi ang buhay po natin ay sapagkat ang binubuhay po natin, ang tinatayuan nating buhay ay ang kasamaan, kasalanan. Hindi po nalulugot ang Diyos sa pamumuhay sa kasalanan at kasamaan. Ang Diyos po natin ay banal. Matuwid po siya. Banal, as in banal, walang bahay, puro kabutihan. Hindi po pwedeng magsama ang dilim at ang liwanag. So pag pinagsama mo yan, ang mananaig dyan, ang liwanag. Hindi po pwedeng magsama ang luma at ang bago. O ang panis at ang bago. Hindi po pwedeng magsama. Kailangan pumili po tayo. Napakaganda po ng pangako ng Panginoon na patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at pasasaganain. So ibabalik po ng Panginoon ng double pa yung mga nakalipas na panahon na buhay nyo ay puro kamalasan na lang, puro pighati, puro kabiguan. Pasasaganahin niyo tayo muli. Makakaroon tayo kung sa pamilya natin yung puro pag-aaway, puro selos, jealous, o puro ano pa mang hindi magandang bagay yung lumalabas sa mga bibig natin, sa isipan natin. Pero kapag once sa ginawa po natin ito, automatic po yun. Dadaloy ang kapatawaran ng Panginoon sa buhay natin, sa pamilya natin. At magkakaroon tayo ng totoong pagmamahal, magkakaroon tayo ng kapatawaran sa bawat isa, kapayapaan sa ating puso't isipan. Sabi niya, pasasaganahin, patatawarin ko sila at babantayan ko sila. Pagkikinggan ko ang mga panalangin niya rito. Pinili ko at tinuukol ang templong ito upang dito ako sambahin magpakilanman. Lagi kong babantayan at mamahalin ang templong ito magpakilanman. So dati po ang Panginoon po natin ay bumababa sa mga ginawang templo. Kung makikita po natin doon sa part ng nila Moises, nila David, paano sila gumawa ng templo ng Panginoon. Bumaba po doon yung presensya ng Panginoon.
Pero ngayon po, sa panahon natin ngayon, kay Lord Jesus Christ, tayo na po ang templo ng ating Panginoon. Saan po mananahan sa atin ang presensya ng Panginoon? Sa puso po natin, sa ating katawan. Kaya sabi niya rito, pinili ko at inukol ang templong ito upang dito ako sambahin magpakilanman. So kailangan, kapag nanahan na po sa atin ang Panginoon, through the Holy Spirit, dapat sasambahin po natin siya. Hindi lang isang araw, hindi lang linggo, kundi araw-araw sa buhay natin. Dapat isama po natin sa buhay natin sa araw-araw. Sa iniisip natin, sa ginagawa natin, at sa sinasalita natin. Dapat siya yung laging inuuna natin. Pinapasalamatan, pinararangalan, dinadakila, niwalhati, at sinasamba sa spiritual katotohanan. Mga kapatid, ang ating pong Diyos ay hindi po isang bagay o inukit lamang. Wala pong saysay yung mga larawan na yan o anumang bagay na yan na inukit. Kasi hindi naman po nagsasalita yung mga yan. Gawa lang po ng tao yan. Ang Diyos po natin ay Espiritu. Nakikinig po siya, may tenga po siya, at makapangyarihan sa lahat. Kaya sabi niya, kaya ang Diyos po natin ay Espiritu. Kaya dapat po natin siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan lamang at walang iba. Sabi po rito, sa 17, manatili ka kung mananatili kang tapat sa akin, gaya ng iyong amang si David, kung susundin mo ang lahat kong utos at tuntunin, patatatagin ko ang iyong paghahari. Ngayon, tayo po mga kapatid. Kapag once po nagsisi tayo at tinanggap po natin ang ating Panginoon sa Kristo, ang buhay po natin ang babago. Kailangan, kapag once po tayo lumapit sa Panginoon at humingi po tayo ng kapatawaran, nagsisi tayo, ay hindi lang po dapat sa isipan lang natin sinasabi, kundi mismong ilabas po natin sa bibig natin. Sino pong kailangan ng Panginoon? If sabi ng Bible sa 1 John 1:9, sa 1 John 1:9, isahin po natin. Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kailangan natin siyang i-confess. Kailangan po natin siyang i-confess ng buong puso. At sabi niya, maaasahan na patatawarin tayo ng Diyos at lilinisin niya tayo sa lahat ng kasalanan. Yun po yung simula sa pagkapanganak natin o namang minana natin sa ating Panginoon. Lilinisin niya po yun. Kahit na po napakasama natin, kahit na po tayo na, let's say, sabihin po natin na ikaw man ang pinakamasamang tao sa buong mundo. Pero kapag basta lumapit ka sa Panginoon, humingi ka ng kapatawaran, tatanggapin ka ng Panginoon sa Kristo. Buburahin niya yung kasalanan niyo. Ganun po kaseryoso ang ating Diyos Ama. Sapagkat mahal na po tayo.
Kung tayo'y nagpapakasama noon, kung ang mundong ito ay labis na masama, sobrang sama, pero ang kabutihan at kalulwalhatian at habag ng Diyos ay walang hanggan. Ang kasamaan po sa mundong ito ay may katapusan, pero ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos ay walang hanggan. Kaya kung gusto po natin mag-repent, sa araw na to, mga kapatid, sabihin natin sa Panginoon, kung nahihirapan kayo, nakausapin ng Diyos. Lakasan niyo pong loob niyo. Ang totoo po, hinihintay lang po kayo ng Panginoon para lumapit sa Kanya. Kapag once po nagsisi tayo, at buong pusong nagsisi tayo sa Panginoon at tinalakuran natin ang ating mga kasalanan. Alam niyo po ba kung ano ang regalo ng Panginoon? Ay kaligtasan ng iyong buhay. Kung meron siyang hinandang impyerno o lawang asupre para sa masasama, meron din naman po siyang hinandang napakagandang lugar na kung saan doon ay makasama natin ang ating Diyos at ang ating Panginoon sa Kristo. At sa lugar na yon ay buhay, ay ang buhay at kaligtasan ng ating buhay at buhay ng walang hanggan. Pero bago po tayo makapasok doon sa kanyang kaharian, sa buhay na walang hanggan na yun, ay dapat po nating tanggapin ang ating Panginoon sa Kristo na anak ng Diyos. Sapagkat sabi niya sa John 3:16, God so loved the world that He gave His begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Sino man ang sumampalataya sa kanyang kaisa-isang anak, bugtong ang anak, ay hindi siya papahamak pagkus magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Pero kung sasabihin po natin na didiretso po tayo sa ating Diyos Ama, ay wala po tayong kasiguraduhan ng ating kaligtasan. Dadaan muna po tayo sa anak ng Diyos na inalay niya para sa atin. Sapagkat kaya niya inalay ang kanyang kaisa-isang anak para yung parusang sa atin sasapitin ay sa kanyang pinangyari. Hindi niyo po ba naisip yun? Hindi niyo po ba nare-realize yun, mga kapatid? Sa dinami-dami ng mga tao o mga propeta, pero bakit si Jesus Christ lang? Bakit siya lang ang naiiba sa nangyari sa buhay niya? Bakit siya lang po? Bakit siya lang bakit siya lang yung pinako sa krus? Nilatigo at wala siyang kasalanan. Dapat maintindihan po natin yung ginawa ng Lord Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang po natin naiisip o nakikita, kundi
alamin din po natin kung anong ibig sabihin yung nangyari sa kanya. Ang totoo, inako niya yung kasalanan na dapat ay sa atin. Yung parusa na dapat ay sa atin, yung mga latigong yun, yung mga tiniklas sa kanya mga ulo, yung pagkapako sa kanyang krus, sa kanyang mga kamay, mga paa. Dapat sa atin po yun eh. Pero hindi pumayag si Lord Jesus Christ. Alam niyo po mga kapatid, na si Lord Jesus Christ mismo ang sumalo sa atin, nagrepresenta alang-alang sa sangkatauhan. Na kahit masakit sa kalooban ng kanyang ama, pero dahil sa sobrang mahal ng Diyos ang sangkatauhan, nagpresenta si Lord Jesus Christ. Alang-alang sa kaligtasan natin, na kung sino man ang manampalataya sa Kanya, ang siyang maliligtas. At si Lord Jesus Christ po ay muling nabuhay. After ng 3 days, muling nabuhay. Sino po makakagawa nun, mga kapatid? Kung sinasabi natin na hindi sa Diyos, kung sinasabi na hindi siya totoo, pero muli po siyang nabuhay. Alam niyo po yung bago siya lagutan ng hininga sa krus ng Kalbaryo. Siguro po napanood niya po yun. Kung paano siya tuligsain ng mga tao, dura-duraan. Pero ano pang sabi niya sa kanyang ama? Ama ko, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Malamang yung mga time na yun, galit na galit ang kanyang Diyos Ama. Na kayang wasakin o kitilin ang buhay ng tao na isang indot lang. Pero dahil nandiyan ang kanyang kaisa-isang anak, para sa huling yun, para saluhin yun, yung galit ng Panginoon, yung puot ng Diyos na yun. Kaya siya humingin. Kaya sinabi niya na, Ama ko, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa at ang katotohanan. At sabi ng Panginoon, it is finished. Anong ibig po sabihin nun? Napagtagumpayan na niya ang kanyang test. Pinagtagumpayan niya yung pagsubok niya dito sa lupa. Alang-alang ba lang sa sarili niyo? Hindi po. Alang-alang sa atin, sa iyo at sa atin. Para lang magkaroon ka lamang ng magandang buhay, masaganang buhay, kaligtasan at buhay ng walang hanggan. Kaya dapat po tayo mag-repent, bumalik sa Kanya. Sapagkat malapit na po siyang bumaba, mga kapatid. I-share ko lang po yung aking testimony sa aking buhay. Kapatid, ako po ay dating Katoliko o Christian Catholic, sinasabi. 32 years old po ako naging Christian, Katoliko. Pero ang buhay ko po ay peligro. Puro pagkabiguan, puro kasamaan. Kahit nagsisimba po ako sa simbahan every Sunday. Pero paglabas ko po ng simbahan na yon, ay ganun pa rin po yung takbo ng buhay ko.
Lahat na ng kasamaan ay nagawa ko na. Karumal-dumal sa Diyos, pangangalunya, pagmumura, kasakiman, pagnanakaw, katakawan, at lahat na ng kasamaan na tumingin sa babae o anumang mga bagay ay nagnanasa ako. Maling pagnanasa ay karumal-dumal sa Panginoon. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pati simula 1 year at hanggang 32 years old. Ganun po ang pamumuhay ko. Kahit na po nagkaroon ako ng pamilya. Nung nagkaroon na po ako ng pamilya, hindi po maganda ang pagsasama ng aming asawa, ng aking asawa. Puro galit, walang kapayapaan, walang joy. Totoo po yun. Pero nang magpunta po ako ng Saudi Arabia, hindi ko po ina-expect na doon ako i-encounter ng Panginoong Jesucristo. Sinabi lang po ng tayo nung ginamit niya para lang magpakilala siya sa akin. Sino po ako para katagpuin ng Panginoon? Para gumamit siya ng instrumento. Sino ba ako? Makasalanan po akong tao. Sumuway ako sa Diyos. Lumabag ako sa Diyos. Pero bakit niya nagawa yun? Para simula po noon, nung in-encounter niya ako at nagpahayag siya sa akin ng salita ng Diyos, doon na po ako nagkaroon ng katanungan sa buhay ko. Although kilala ko po mga panahon na yun, nung 30 years old ko sa loob ng 32 years ng buhay ko. Although kilala ko po ang Diyos, kilala ko si Lord Jesus Christ. At alam ko rin po yung 10 Commandments. Pero ang buhay ko po ay against sa Panginoon. Puro kasamaan. Pero after 32 years old po, dinala ako ng Lord sa Saudi Arabia sa malayong lugar para lang makilala ko siya, magpakilala sa akin. At doon po, sa mga panahon na yon, mga kapatid, nung na-encounter ko po ang Lord, ang totoo po mahirap baguhin yung naging routine mo na sa buhay mo. Yung kasamaan na nakasama ko sa loob ng 32 years. Sa isipan, sa lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Yan ang tumakbo sa buhay ko. Pero mga time na una na-encounter ng Lord, ang hirap ko. Alam mo yun na, kasi hindi po ako biglang nagbago. Hindi ako biglang binago ng Lord. Kundi inuunti-unti na po. Kasi ang hirap po sa akin na gumawa ng mabuti na sundin yung kalooban ng Lord. Dahil nga sa loob ng 32 years, name yun na po sa akin yun. Sa isip ko, sa katawan ko, at sa buhay ko. Then habang po patagal, doon na po niya ako, habang po makikilala ko ang salita ng Lord, doon na pala ako unti-unti binabago ng Panginoon. Hanggang sa dumating ang time na nakawala na po ako sa maladilubyong buhay na yun, sa kasamaang buhay na yun, at sa kamatayan ng buhay na yun. Susumpa ang kamatayan na yun. Nung tinangko po ang Panginoon sa buhay ko,
At yung sabi niya na repent and be baptized. So, nangungusap na po ang Lord sa akin ngayon. Kasi sabi niya, ang una yung sinabi na magsisi at talikuran ng mga kasalanan at maghahari ng Diyos at magbautismo. At nung nagdadalawang isip po ako, na inisip ko na nabautismo na po ako ng bata. Pero i-next topic ko po yun about sa bautismo. To cut long story short, yung nagbautismo po ako. Then, ayun na. Yung mga ginagawa ko po noon na kalapastanganan sa kanya, karumagduman, ay hindi ko na po nagagawa. Pagkat pag once po nag-repent po tayo ng buong puso at nagbautismo po tayo sa tubig, matatanggap po natin ang kanyang regalo, ang kanyang banal na Espiritu, na siyang mananahan po sa atin, sa atin, sa puso natin, at sa katawan natin. Ito ang templo niya. Simula po noon, nabago na pong buhay ko. Meron na po akong peace. Meron na po akong love, totoong love, joy, goodness, kindness, gentleness, faithfulness, long patience, and self-control. Dati po wala. Hatred, jealousy, envy, addiction, panginginom, lahat ng addiction. Pero biniligtad po ng Panginoon. Tinanggal niya po yun sa puso o binunot niya sa puso ko, sa isipan ko at sa espiritu ko. At pag once po na tinanggap ko na po ang Panginoon at na-receive ko ng Holy Spirit, ay doon na po nabuhay ang aking espiritu. At ngayon po, kaya ang dahilan po kung bakit ako nasa harapan niyo ngayon, nagsasalita, hindi na po ako ito dati. Hindi na po ako ito. Kundi na po yung utos ng ating Panginoon, ng kanyang Holy Spirit, na siya naglilid po sa akin. Kaya mga kapatid, kung gusto niyo rin po na matanggap ang ating Panginoon sa Kristo, kung gusto rin po mabago ang buhay niyo, unang-unang po sa lahat, magsisi po tayo ng buong puso at talikuran na natin ang kasamaan at kasalanan. And then, magbautismo tayo sa tubig at doon po, ibibigay po niya yung Holy Spirit niyo sa inyo. Totoo po yun. Pangako po, regalo po niya sa atin. Kasi si Lord Jesus Christ, hindi niya po tayo hinayaan, pinababayaan. Si Lord Jesus Christ ay umakyat po siya. Bago po siya umakyat, nangako po siya sa mga disipulo niya na darating may regalo siyang magiging kasama niya dito sa lupa, kundi yun ang Holy Spirit. Yun po yung pinangako ng ating Panginoong Jesucristo na makasama dito at mananatan sa atin. At yun yung magsasabi, nagpapaalala ng anumang sinabi ng Lord Jesus Christ. Siya yung maglilid sa atin ng katotohanan ayon sa kalooban ng Diyos. Siya yung maglilid sa atin at pagbabago ng ating buhay. At ipapaalala niya sa atin, ipaparamdam niya yung pagmamahal ng Diyos, yung katwiran ng Diyos, yung mabuti at nakakaluwag sa Panginoon. Kaya yun po, malapit na po dumating ang ating Panginoon sa Kristo. Huwag po nating hayaan na hanggang dyan na lang ang buhay natin. Huwag po nating hayaan na mapapilang tayo na may tapon
sa bangin ng kasalanan niyo, sa kamatayan niyo. Bagkus pagsikapan ho natin na makasama tayo, na mapabilang doon sa kanyang harian, na makasama natin siya magpakailanman. Kapatid, kung nangungusap po sa inyo ang Lord, ngayon, right? Ngayon sa mga oras na to, magbibigay po ako ng isang halimbawa na kung nahihiya ka man, sabayan mo ko sa aking panalangin. O Panginoong Jesus, narito po ako, nagpapakumbaba sa iyo. Buong pusong lumalapit sa iyo. Na tinahanap kita sa buhay ko. Panginoong Jesus, humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Simula sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan, pinapatawad ko rin po, Panginoon, ang sino mang taong nakasakit ng aking damdamin. Maging ang aking kapatid, maging aking asawa, maging aking anak, maging aking kamag-anak, maging aking kaibigan, maging aking kapitbahay, maging aking katrabaho. Panginoon, pinapatawad ko po sila ngayon. Sapagkat pinatawad mo rin po ako, Panginoon. Panginoong Jesus, linisin niyo po ang aking puso, ang aking isipan, ng iyong banal na dugo, upang maging ganap sa iyo at kalugod po ko. Panginoong Jesus, inaanyayahan kita sa buhay ko ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesus, tinatanggap ko ang iyong banal na Espiritu Santo sa puso ko, na manahan sa puso ko at sa buhay ko. Panginoong Jesus, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay na walang hanggan. Panginoon, salamat po sa pagkakataon ito. Salamat po sa kapatawaran. At salamat po sa kaligtasan ito at buhay na walang hanggan. Panginoong Jesus, huwag niyo pong hayang mabura ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Salamat po. Mahal na mahal po kita, Panginoon. Amen. Ngayon, mga kapatid, sabi ng Panginoon, pinatawad ka na niya. Kasama mo na siya ngayon. Kasama mo ng banal na Espiritu Santo. Kapatid, salamat sa oras na to. Sa pakikinig nyo. Naway, meron po ako, ipapanalangin ko po kayo mga kapatid sa araw nito. Bago po tayo maghiwalay, magtapos. Ito. O Diyos, Ama namin makapangyarihan, na lubos na umiibig sa sangkatauhan. Panginoon, salamat po sa mga taong ito, Panginoon, na siyang nakarinig niyong salita, Panginoon. Salamat po sa kapatawaran na ibinigay mo sa kanila. Salamat po sa buhay at kaligtasan na siyang binigay mo sa araw to sa kanila, Panginoon. Lord, dalahin ko po, Panginoon, na pagpalain niyo po sila ng siksik, liglig, ng pataw, ng spiritual, Panginoon ko. Maging ganyan mga financial, Lord, ibigay niyo po sa kanila. Lord, ganoon din po, Panginoon, kung paano niyo po ako pagpalain, ipagpalaan niyo rin po sila. Lord, naway baguhin niyo po ang kanilang buhay. Naway
Naway turuan niyo po sila, Panginoon, kung paano, Lord God, simulan, Panginoon, ang buhay na nasa iyo. Ang panibagong buhay na nasa inyo, Panginoon, na natanggap mo ng Father. Lord, Panginoon Jesus, naway samahan niyo po sila. Saman sila naroon, Panginoon. Lord, dalahin ko po, Panginoon ko, Lord God, na kung sino po, Panginoon, may mga sakit karamdaman sa kanila, Lord, I declare healing, Lord, be upon them, Lord. Lord, kung sino po, Panginoon, yung mga taong may mga pangailangan, Lord, I declare financial be upon them, Lord God. Kung may mga business man sila, Panginoon, na wala ng mga tao, nalugi, Lord God, Lord, I declare the blessing be upon them, Lord God, in Jesus' name. Lord, salamat po, Panginoon. Sa pinangyari mo sa araw na ito sa kanila, sa aming Panginoon. Naway, Panginoon, tulog lahat. Iparamdam mo sa kanila, Panginoon, ang iyong walang hanggang pagmamahal at pag-ibig na kailanman, Panginoon, ay hindi lang ay walang makakapantay. Ipadama mo, Panginoon, ang kapangyarihan mo, Panginoon ko lang. At ang habag mo, at ang pag-ibig at pagmamahal mo, Panginoon, ay dumaloy sa kanila, Lord God. Ngayon at pagpakilanman, Lord. Lord, salamat po sa mga buhay nito, Panginoon ko, sa mga buhay na narito, sa mga buhay na nakapakinig na ito, Lord God. Salamat po sa buhay na walang hanggan at kaligtasan ng kailangan Tuhan. Ito pong aming samot dalangin, Panginoon. Sa pangalan ng Ina ni Jesus. Amen. Salamat mga kapatid. Kapatid, salamat po. Naway sa araw na to, maging ano man ang nais mong gawin para sa Panginoon. Gawin mo yung puso. Pagkat ang Panginoon, ang gusto niya yung sumusunod lang tayo sa Kanya na kahit na alam natin mahihirap tayo pero bumabangon pa rin tayo. Nalulugod po ang Lord doon. Na pag pinararangalan po natin siya, pinadakila sa ating buhay. Naway, ang kadakilaan at pasasalamat ng po ay ang ating Panginoon. Dakilain nawa sa mga buhay niyo ang ating Panginoon. Kung naman may natanggap niyo, o naman yung liwanag at kabutihan na natanggap niyo ngayon mula sa ating Panginoon, naway magliwanag sa inyo, sa inyong mga buhay, at upang naman maraming na-bless at gamitin kayo ng ating Panginoon sa mga tao. At para sila rin naman po ay magkaroon ng liwanag, magandang buhay, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Salamat mga kapatid. Naway na-bless po sana po kayo at naway sa araw na to, pagpalain ko ng sobra ng siksik dibdib ng ating Panginoon. Naway sumayin niyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon, ang kanyang kalawalhatian, ang kanyang kadakilaan, ang kanyang pagmamahal. Sambahin po natin siya at ibigin at mahalin gaya ng pagmamahal sa atin ng Panginoon. Salamat po. Sambahin po natin sa Spirit katotohanan na may paggalang, may pagtibig at pagmamahal. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. God bless.